Hello mga farmers, ka-technician, good afternoon. Ngayon ay andyan yung microwave oven na yung tatak niya ay brand niya ay Whirlpool. Ngayon mga ka-farmers, technician, ah binaklas ko na yung microwave, yung oven. Niready ko na. Bali i-test natin kung ano yung mga possible na madaling magkosa kung bakit hindi umiinit or di gumagana yung ating microwave oven. Unang-una, mga ka-farmers, technician, yan, i-discharge natin yung yung capacitor. Yung capacitor. Ito po yung capacitor, yan. Hindi natin may focus. Yan, ilapit natin. Hindi ko may focus, mga ka-farmers. Ayan, tanggalin natin to. Yan, yan, dalawang yan. Tapos kung may wire kayo or ganito plies na dapat mayroong insulation na hindi tayo makukuryente. Si-short natin isa-isa. Una, dyan sa body ground. Yan po, body ground. Yan, ganyan natin. Yan, ganyan. Make sure na dumidikit sa ground yung dulo-dulo o nandun sa isang terminal. Tapos saka natin i-short yung dalawa. Ayan. Yan, yung mismo. Yan po yung pinakang importante kasi yung po ay nag-i-store ng high voltage yung ating capacitor. Napakataas po niyan. Just in case na mahawakan natin yan, napakalakas niyan, pwede tayo makuryente. Yan. Magkaroon ng emergency. Ngayon yan, na-tester natin. Ang mga possible na yun nga na sira ay ito. Number 1, pag di umiinit, kailangan nating i-check yung magnetron. Pag check po ng magnetron, ayan, ito po yung tester natin. Gamitin natin ang tester, yan. Kailangan po nasa times 10 tayo or x10 yung ating gagamitin Uy, tuy, alis yan tuy. Makulit tong aso na to. Yan yung gagamitin natin. Yan, short natin. Dapat siya. Yan, nagre-reading. Makita nyo, nagre-reading. Ayan po. Ito. Kailangan natin tong test. Yan. Diyan. Tapos dito. Yan, dalawang terminal na yan. Mga technician, farmers. Yan, dalawang pong terminal na yan. Mayroon tayong makukuha ang reading. May reading tayong makukuha dyan. Kulit nito, whitey. Whitey. Kulit ka, whitey. Yan, ulitin. Ayan po, yan. Yung dulo-dulo, mayroon tayong makukuha ang resistance. Yan, magpapalo po yan. Yan. Ibig sabihin, pumapalo. O, yan. Ngayon, paano natin malalaman na sira yung magnetron? Yung isa po, lagay natin dito sa terminal ulit, tapos i-body ground natin. Yan pumalo yung ating tester. So ibig sabihin, may ground yung linya sa loob ng magnetron. Kabilaan po yan. Dito, kabila. Yan. Tapos yan. Ayan po, may reading. Pumapalo yung tester natin. Whitey. Ayan, pumapalo po. Ayan yung tester natin. Tapos pag nilagay natin dyan sa ground. Ayan. So, ibig sabihin po, shorted, defective yung ating magnetron. Isa sa dahilan kung bakit hindi umiinit yung ating microwave. Yan. Pangalawa, ayan po, yun Makita nyo, parang good siya, pero yun nga, pag tinis mo, saka mo lang malalaman. Pangalawa, yung naman, ito. Yan yung pong capacitor. Medyo madilim lang, hindi natin makita talaga. May malayo-layo. Ito po yon, dalawa. Kailangan kung wala tayong digital kasi
dapat ano yung mataas yung ano natin times 100k. Ngayon, ito pong gantong ano tester analog, meron po yang ayan po, meron po yang 100k na ano bilang. Yan, hindi, di ba? Times 1, 10, 100, 1k, tapos yan 100k. Yan po yung gagamitin natin para matest natin yung capacitor. Ayan po yun, oh. Titest natin dyan. Tapos ito. Yan, hindi pumalo. Ibig sabihin, hindi pa natin adjust. Naku naman. Ayan, balik test natin. Ito na po. Nasa 100k na. Nasa 100k na. Yan. Yan. Whitey naman eh. Whitey. Ayan po, ititest na natin. Tumakol kasi itong whitey na to eh. Ito ka. Yan o. Yung isa dyan. Ayan, nakita nyo po. Nagpalo, tapos bumaba. So, ibig sabihin, bumaba, good yung ating capacitor. Ibalik natin, ibahin natin ng ano, posisyon. Dapat ganun pa rin. Ayan, pumalo ulit, tapos bumaba. Ayan po, bumaba. So, good yung ating capacitor. Ngayon, yung diode naman, diode, yung ganito, ito po yan, kulay black. Hindi lang mapansin dito. Kasi nga, yan, medyo malayo. White kasi. Ito po yung diode. Ibig sabihin. Ngayon, ganun pa rin po yung gagamitin natin dahil naka analog tayo na may 100k times tayong magagamit. Yun po rin pang gagamitin natin. Kailangan, pwede nating hindi tanggalin or tanggalin. Pero mas mainam dapat na tanggalin. Pero dito sa atin, ganyan, kahit wag na. Yan. Hindi talaga siya pwede. Kailangan talaga tanggalin. Yan po, tanggalin natin dito. Yan. Ayan na po yung ano. Tanggalin natin, tapos ilagay natin yung isa. Kasi yung isa nasa ground. Tapos yung isa papunta sa capacitor. Ayan po yung ano. Yung makukuha natin. Napaka ano lang po yan. Yung una po, ito. Yan po eh. Ayan, maliit lang po yung ano niya. Yung reading niya. Ayan po oh. Napakaliit lang ng reading niya. Mataas pala. Ayan, mataas. May palo siya. Ayan oh, may palo po yan, may palo, may reading po yan. Ngayon, pag binaliktad natin yan, dapat mawawala yan. Pag binaliktad natin, yan, walang reading. So, ibig sabihin po, walang reading, good yung ating diode. Ngayon, ang pinakang problema niya is ito na nga po. Ito na yung magnetron. Magpapalit tayo niyan. Pero di pa tayo makakapalit ngayon kasi wala pa tayong stock. Yan. Sa solda video ko na lang po yan. Dito naman po sa ano, sa transformer, ang pagtetest ng transformer ay ganun pa rin. Times 10 na lang natin kasi mababa naman yung ano yan, mariread na yan. Yung dito po, yung dalawa na yan papunta sa magnetron, pag tinest natin yan, kaya po, may reading po yan. Yung reading po yan, nakakala natin shorted, is normal po yan. Short talaga siya sa loob. Short. Ganon din po ito. Pag yan, pag binody ground mo po yan, dapat wala kang makukuha ang reading. Yan o, body ground. At wala kang makukuha ang reading. Tapos sa kabila, ayan, walang reading. Ibig sabihin, good yung linya. Dito, yung pong sa side na to, yan, may out, may ano kasi dito, may terminal din. Meron po yan reading. Yung papunta doon sa fuse, papasok doon sa capacitor at diode. May reading po talaga yan. Normal po yan. Yan po yung ano yan. Ngayon naman, itong ano, yung 220 na pumapasok dyan is ito, yung dalawa. Hindi ko lang kasi mabaklas masyado eh. Sa next ano lang natin. Dapat may reading po yan. May dalawang port terminal, may ano naman mapapansin niyo naman
Pag tinanggal nyo yan, may dalawang ano yan, terminal. Kung test natin yan, dyan, tapos dito. Yan. Ayan po, may reading po yan. Ibig sabihin, good po yung ating transformer. Good po yung ating transformer. Ayan, medyo hindi klaro. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. Sa next vlog na lang, yun, magbabaklas tayo ng transformer para ma-actual talaga natin. Ngayon, ayun, tinanong muna dapat i-discuss ko dito is yung magnetron lang po, capacitor at diode. Yun pala, isa pa, mayroon po kasi itong protection thermal fuse. May fuse po na protection para doon sa papasok doon sa ano. Naku naman si Tiloy. Papunta po doon sa ano. Yan, sa capacitor diode. Yan, papasok din sa na yan, sa magnetron. Kasi pag nagka-problema yung magnetron, nag-shorted, ang unang puputok po dyan is yung ano, itong fuse na to. Yan po, protector, fuse. Yan po yun. Kailangan yan. Yan, kailangan pagte-test niyan is yun nga, kailangan maingat tayo. Dapat dito pag umaandar po yung microwave oven natin, hindi kailangan i-test ito or wag nyong subukang i-test na gumagana yan dahil napakalakas po niyan, puputok yung natin, tester, or pwedeng tayo makuryente, tumago sa atin pag hawak natin yung probe yan. Tapos yung shoot mo dyan o kaya doon sa magnetron na yun, pag tumaandar, napaka high voltage po niyan, pwede tayong madisgrasya. Ayan, yun muna ang mga update latest natin sa microwave oven. Hindi po to hindi first time, hindi last. Ngayon lang po ako naka-repair. Kasi yung dati pong trabaho dito sa Manila, yan, yung sa mga malaking hotel, yan. Technician tayo, service technician. Kaya dito sa probinsya, ganun pa rin po, ginagamit ko pa rin dito, ina-apply ko dito sa mga magpapa-repair. Yan, kaya i-apply natin dito. Okay, thank you, and then maraming salamat. Paki-like nyo lang po, share and comment sa kung nagustuhan nyo. Thank you.